Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 321 hanggang Kabanata 330. Kabanata 321. Gusto mong makasama si Jack dahil dito. Galit na galit si Selena at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ina. Hoy, hintayin mo ba akong matapos? Umiti ng mapait si Fiona at nagpatuloy, sino siya? Anak siya ng pamilya George. Gumawa siya ng isang malaking eksena ngayon at dinala ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa tingin mo, gagana ba kung tatanggihan siya ni Jack sa harap ng lahat? Tumigil si Fiona, kumuha ng tasa sa gilid, at uminom ng tsaa bago nagpatuloy, ang muka ay kasing halaga ng tao gaya ng balat sa puno. Nakakahiya para sa kanya kung tatanggihan siya ni Jack. Sa pamamagitan ng pagkatapos, kami ay magkasala. At saka, kailangan ng maraming lakas ng loob para gawin ito ng isang babae. Hindi napigilan ni Selena ang tumango pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Totoo yan. Nabalitaan ko na mabait na tao si Sharon at marami siyang ginawang charity work. Siya ay naghahangad ng pagkain ngayon at hindi makontrol ang kanyang gana, kaya imposible para sa kanya na mawala ng timbang. And this is the first time she initiated a confession and even I was taken back sa ginawa niya. Habang nagsasalita sila, napatingin si Selena kay Jack na nasa tabi niya. Mukhang mahal na mahal ka niya. Wala siyang gana kumain dahil sa'yo. Hindi mahalaga kung gusto niya ako o hindi. Ang asawa ko lang ang gusto ko. Nagkibit balikat si Jack at ang kanyang mga salita ay nagpasaya kay Selena. It's quite normal that you dislike her, wala man lang siya 1/10 of my daughter's looks. Ang pangunahing issue dito ay, mula siya sa isang first class na aristokratikong pamilya at hindi namin siya maaaring saktan. Bukod doon, napakayaman niya, kung willing siyang maging pangalawang asawa gaya ng sinabi niya, I think that we can try it out. Magiging pamilya tayo kasama niya at yayaman tayo. Hindi napigilan ni Fiona na matukso sa ari-arian ni Sharon. Takot na masaktan siya. Nasa awkward na kalagayan si Jack. Napaisip siya at sinabing, huwag kang mag-alala. Dahil nandito siya para sa akin, aayusin ko ang usaping ito. Lalabas ako at yayain ko siyang umalis. Hindi ko guguluhin ang iba sa inyo. Pwede mo ba siyang yayain na umalis? Hindi ko akalain na makikinig siya sa iyo. Hindi mo ba nakita na maraming bodyguard ang kasama niya ngayon? Obvious naman na kukunin kanya ng puwersa kapag tinanggihan mo siya, patuloy ni Fiona, sa aking palagay, mas maganda kung tatanggapin mo siya. Sa ganoong paraan, makikinabang tayo sa kanyang kayamanan. Gayunpaman, hindi ka magpapakasal sa kanyang pamilya, sa halip ay ikakasal siya sa aming pamilya bilang pangalawang asawa. Pagkatapos niyang mamana ang mga ari-arian ng pamilya George sa hinaharap, ang mga ari-arian ay magiging iyo at pati na rin sa amin. Napakaraming pera. Magiging mayaman tayo sa hinaharap. Sa tingin ko nabulag ka ng pera. Walang lakas na umiling si Jack at naglakad palabas ng mag-isa. Hindi mo na ako kailangang sundan palabas, kaya kung ayusin ang bagay na ito mag-isa. Don't worry. I can make them leave in 3 minutes, okay? Huwag kang makikipag-away. Natakot si Fiona nang marinig niya ito. Jack, huwag mo silang awayin. Isa silang napakalakas na first class na aristokratikong pamilya. Iba ang kapangyarihan nila sa pamilya Clark at pamilya Hugo. Higit pa rito, may ilang makapangyarihang gwardiya na kilala bilang mga tagapag-alaga sa gayong mga pamilya. Kung wala tayong choice, pwede mo siyang suyuan na umalis muna. Sa tingin ko, impulsive lang ang ginagawa niya. Maaaring matuklasan niya na hindi kanya gaanong gusto pagkaraan ng ilang oras upang huminahon. O baka may bagong target siya at susuko na siya. Natakot din si Selena. Alam niya na si Jack ay isang lalaki na gustong lutisin ang mga bagay gamit ang karahasan. Gayunpaman, si Sharon ay mula sa isang first class na aristokratikong pamilya. Higit pa riyan, kailangan ng isang batang babae na mag-ipon ng maraming lakas ng loob para maagap na magtapat. She would be so sad kung tatanggihan siya ni Jack. Huwag kang mag-alala, hindi ako lalaban sa kanila. Tumalikod si Jack at ngumiti kay Selena bago naglakad palabas. Kabanata 322.
Si Sharon, na nakatayo sa labas, ay labis na kinabahan. Hindi niya maiwasang higpitin ang mga kamao at ibinaba ang ulo sa takot. Alam niya na siya ay masyadong mataba. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili sa pagkain, lalo na ang matatamis na bagay. Nagdulot ito ng pagtaas ng timbang niya. Malaki ang posibilidad na tanggihan siya ni Jack dahil sa laki ng katawan nito. Sharon, huwag kang mag-alala. Kami ay naniniwala sa'yo. Ang babaeng may kumpiyansa ay ang pinakamaganda sa mundo at tiyak na magtatagumpay ka. At saka, kailangan mong umamin sa kanya para malaman kung ganoon din ang nararamdaman niya. Paano pa niya malalaman? Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka aamin, ngunit magkakaroon ka ng pagkakataon kung gagawin mo ito. Masarap subukan kahit anong resulta. Isang sexing babae na may leather na palda at mahahabang legs ang ngumiti kay Sharon at mukhang maganda ang relasyon nila. Salamat, Selena. Bahagyang ngumiti si Sharon at tumango. Naalala niya kung paano siya pinagtawanan ng iba sa kanyang likuran pagkatapos niyang tumaba. May mga nanlilibak pa sa kanya. Gayunpaman, hindi siya calculative dahil lang sa mas mataas ang status niya kaysa sa iba. Kung tutusin, mataba siya at iyon ang totoo. Ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan, si Selena Smith, ay nagtrato sa kanya ng mabuti at patuloy na hinihikayat siya. Naglakad palabas si Jack. Biglang natuwa si Sharon. Ano ang iyong desisyon, binata? Agad namang lumakad si Selena. Mayroon siyang isang pares ng malalaking magagandang mata. Walang nakakaalam na naghihintay siyang biruin si Sharon dahil naniniwala siyang tatanggihan ni Jack si Sharon. Kung tutusin, si Jack ay isang veterano at siya ay may matigas na ugali. Naipahayag na niya ang kanyang mga saloobin at ang kanyang asawa ay mas maganda kaysa kay Sharon. Hindi naman nakapagtataka kung tatanggihan niya si Sharon. Mapapahiya talaga si Sharon sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkakakilanlan bilang magiging tagapagmana ng pamilya George ay palaging nakakaakit ng atensyon ng masa. Pagtatawanan siya ng mga tao kung kumalat sa mga papel o sa mga salita ang balitang tinanggihan siya pagkatapos magtapat sa isang lalaking may asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin ng malalim si Jack kay Selena bago naglakad papunta kay Sharon. Napangiti siya ng walang pakialam at naaawa siyang tumingin kay Sharon na nasa harapan niya. Itinaas ni Sharon ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang pulang labi at sinabing, "Don't tell me the answer. Alam kong hindi mo ako gusto, pero pakiramdam ko nasa late 20s na ako at ito ang unang beses na nakilala ko ang taong gusto ko talaga. Hindi ako susuko ng hindi nagtapat ng aking nararamdaman. Imbes na itago ko ito sa sarili ko, mas mabuting sabihin ko ang nasa isip ko." Gayunpaman, sinabi ni Jack, "Hilin din ang iyong mga kaibigan at bodyguard na umalis, maliban sa isang driver. Gusto kitang makausap ng personal. Mag-usap ng pribado." Pakiramdam ni Sharon ay parang nananaginip siya nang marinig niya ito at hindi siya makapaniwala. Hindi siya tinanggihan o kinasusuklaman ni Jack, sa halip, gusto niya itong kausapin ng pribado. Gayunpaman, mabilis niyang naunawaan na malamang na gusto siyang tanggihan ni Jack at ayaw niyang masaksihan ito ng iba. Gusto niyang iligtas siya sa isang mahirap na sitwasyon at pigilan siyang pagtawanan. Paalalahanin talaga ang lalaking ito. Kabanata 323. Maaari munang bumalik ang lahat. Howard, bumalik ka at pauwiin mo ako mamaya. Gusto kong makausap si Jack. Tumingon si Sharon at ngumiti. Kahit mataba siya, napakatamis at nakakabighani ng kanyang ngiti. Kami. Aalis kami kagad. Dismayado si Selena na hindi niya masaksihan ang pagtanggi kay Sharon. Alam niyang hindi magiging interesado ang lalaking ito kay Sharon. Kung hindi, tiyak na kakaiba ang lasa niya. Nang maisip ni Selena kung paano na-interjected si Jack ni Fiona para sa isang talakayan ng balak nitong tanggihan si Sharon, naramdaman niyang baka makumbinsi si Jack kay Fiona. Kung tutusin, napakayaman ng pamilya George at baka pumayag siya dahil sa pera. Agad na nakaramdam ng daya si Selena habang nakatingin sa bahay. Mawawalan siya ng pagkakataon na pagtawanan si Sharon kung talagang pumayag si Jack sa proposal. Oo, lahat kayong makakabalik.
Kinawian ni Sharon ang kanyang kamay at sinabing, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan ko na pumunta rito para sa akin ngayon. Ililibre ko ang lahat sa ibang araw. Makakaalis lang si Selena kasama ang iba pagkatapos umalis ang lahat. Tiningnan ni Fiona ang sitwasyon sa labas mula sa loob ng bahay at sinabing, napakagaling talaga ng binatang ito. Hindi niya kailangan gumawa ng kahit ano para umalis ang lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang bagay at nakakagulat na sinabi, ito ay kakaiba. Bakit niya hiniling na manatili si Sharon? May driver at kotse pa ang naghihintay sa kanila. Hoy, pumunta sila sa ilalim ng malaking puno ng saging sa pasukan. She paused and continued happily, nagdesisyon na ba siya at gusto niya maging pangalawang asawa si Sharon. Yayaman tayo kung tama ang pipiliin niya. Inay, ano pong pinagsasabi niyo? Tinabi sa amin ni Jack na ayaw niya kay Sharon at sigurado akong hindi siya papayag sa proposal niya. Inilibot ni Selena ang kanyang mga mata kay Fiona at sinabing, kapalagay ko sinusubukan niyang iligtas si Sharon sa ilang problema sa pamamagitan ng paghiling sa iba na umalis muna. Kung tutuusin, anak siya ng pamilya George. Mapapahiya siya kapag tinanggihan siya sa harap ng maraming tao. Sa sandaling ito, sa ilalim ng malaking puno ng banyan. Nakikita ko na hindi ka pa nakipagrelasyon at naghahangad ng pag-ibig. Gayunpaman, ang pag-ibig ay hindi isang impulse na desisyon na dapat gawin at hindi ka dapat mabulag ng iyong nararamdaman sa unang tingin. Tumingin si Jack kay Sharon at binasag ang katahimikan. Napayuko si Sharon at hindi nagsalita. Kumuha si Jack ng sigarilyo, sinindihan ito, at huminga. Patuloy niya, nakikita ko na napakabuti at mabait kang tao. Kung hindi ka ituturing ng ilan sa iyong mga kaibigan bilang tunay nilang kaibigan. Talaga. Salamat. Kontento na ako na nakuha ko ang papuri mo. Dumiwanag ang mga mata ni Sharon pagkatapos niyang marinig si Jack at nagpatuloy. Actually, I know that you'll reject me, but I can't reconcile my emotions. Mas mabuting mabaygo kaysa pigilan. Ang pagpigil ay hindi komportable. She stretched her body in relief after she spoke and continued, mabuti na lang at hindi mo ako tinanggihan sa harap ng lahat kahit na hindi mo ako gusto. Ito ay nagpapakita sa akin na ako ay tama, ikaw ay talagang isang mabuting tao. Naiinggit talaga ako sa asawa mo, Selena, dahil nakilala ko ang napakabuting asawa. By the way, pagtatawanan mo ba ako? Naginawa ko ang isang kabaliwan na bagay pagkatapos na masunsulan ng iba. Nakikita ko na ang ilan sa iyong mga kaibigan ay tapat sa iyo at nais na makahanap ka ng tunay na pag-ibig. Umiti si Jack. Kaya't nagpatuloy, gayunpaman, ang ilan sa kanila ay hindi mo kaibigan kundi mga makamandag na ahas. Nanatili sila sa tabi mo naghihintay na pagtawanan ka. Kabanata 324. Hindi makapaniwala si Sharon matapos niyang marinig ang sinabi ni Jack. Napangiti siya at sinabing, paano ito posible? Pinag-uusapan mo ba ang mga kaibigan na kasama ko ngayon? Oo, ang tinutukoy ko ay ang huling kumausap sa akin. Tumango si Jack. Naniniwala siya na siya ay isang mahusay na hukom ng pagkatao dahil sa kanyang karanasan sa hukbo at sa dami ng mga taong nakilala niya. Selena Smith. Paano ito posible? Siya ang pinakamagandang pakikitungo sa akin sa lahat ng kaibigan ko. Kailanman ay hindi niya ako nagustuhan at palaging maalalahanin. Siya ang nagkusa para planuhin ang pagtatapat na ito. Halatang hindi makapaniwala si Sharon. Gayunpaman, sumagot si Jack, kung gayon ay dapat siya. Sa tingin mo ba ginagawa niya ito para sa iyo? Siya ang gustong magbiro sa iyo. Imposible. Isang beses mo lang siya nakilala at hindi mo siya kilala. Napakabait niyang tao. Napakamot ng ulo si Sharon. Gusto niyang maniwala na ibang tao iyon at hindi si Selena. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa kanya. Napangiti ng mapait si Jack at hinitit muli ang sigarilyo sa kamay niya. Tatanungin kita. Mayroon ka bang magandang figure at magandang mukha sa nakaraan? Oo. Hindi ko makontrol ang aking Jetta. Maglalaway ako at magnanasa ng pagkain sa tuwing nakikita ko ito at tumataba pagkatapos. Higit sa lahat, natutuwa ako sa karne at matatamis na bagay. Dahil nagsalita si Sharon, I find that running and other exercises has no effect on me.
Sa halip, tumataba ako sa tuwing sinusubukan kong magbawas ng timbang. Kailan ito nagsimula? Tanong ni Jack. Around 3 years ago. 21 years old pa lang ako. Puntong hininga, natatakot ako na hindi ko mahanap ang aking tunay na pag-ibig sa hinaharap. Napatingin si Sharon kay Jack pagkatapos nitong magsalita. Sa tingin ko wala akong pagkakataon sa iyo. Hindi mahalaga kung gusto kita dahil may asawa ka at hindi mo ako gusto. Sai, anong gagawin ko? Iniistorbo ako nito. Hindi napigilan ni Jack na matawa nang makita ang cute na ekspresyon ni Sharon. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ay magpapayat. Siguradong makakahanap ka ng taong magugustuhan mo at magugustuhan mo bilang kapalit. Magkakaroon ka ng tiwala sa sarili pagkatapos mong pamayat. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Umiti ng mapait si Sharon. Wala akong ideya kung ano ang gagawin. Dapat magpasalamat ako basta hindi ako tumaba. Isipin mo, pare-pareho bang nag-aalok sa iyo ng pagkain ang iyong matalik na kaibigan, o paminsan-minsan? Ito ba ay isang bagay na kakaiba? Pag-isipan mong mabuti. Tinimulan na niyang ibigay ito sa iyo 3 taon na ang nakakaraan at hindi kailanman tumigil. Alam na alam ni Jack ang sagot. Balak niyang bisitahin ang pamilya George para matulungan si Sharon pagkatapos ng insidente sa auction house. Wala siyang ideya na magkikita sila sa ilalim ng ganitong mga kalagayan bago siya magkaroon ng pagkakataong bumisita. Pagkain. Sa tingin ko ay hindi. Umunat ang noo ni Sharon at napaisip. Nabigo siyang maalala kung binigyan siya ni Selena ng makakain ng regular matapos itong pag-isipan ng matagal. Pag-isipan mong mabuti. Hindi dapat wala. Trust me, dapat may something, sinasaktan ka niya. Nagtitiwala ako sa aking instinct. Confident na sabi ni Jack. Kabanata 325. Matagal itong pinag-isipan ni Sharon bago napabuntong hininga. Alam ko. Hindi ito pagkain, binibigyan niya ako ng dahon ng tsaa. Tinabi niya sa akin na ito ay may magandang kalidad at nagmula sa kanyang bayan. Sa tingin ko ay may masarap na aroma ang tsaa kaya madalas ko itong inumin. Huminto si Sharon at mamantong hininga. She emphasized that this tea is expensive and exotic kaya dapat sarili ko lang ang itago. Hindi ko ito gaanong pinansin ngunit ipinapadala niya ito sa akin tuwing isang buwan at patuloy na nagtatanong kung natapos ko na ba ang tsaa. Napalunok si Sharon at takot na tumingin kay Jack. Pagkatapos niyang malaman ito. Tinasabi mo na may mali sa dahon ng tsaa. Tumanggaw si Jack. Ganyan dapat. Tiyak na pinakialaman niya ang mga dahon ng tsaa. Paano niya nagawa iyon? Maganda ang pakikitungo ko kay Selena, bakit niya ito ginagawa sa akin? Nadismaya si Sharon. Lumakad siya paatras ng ilang hakbang at ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, may katuturan ang sinabi ni Jack at alam niyang hindi sinasadya ang mga bagay. Posible bang gusto siyang pagtawanan ni Selena dahil sa pagpaplano ng isang pag-amin na tiyak na mabibigo? Malalaman lang ng mga karaniwang tao ang tungkol sa mga gamot para sa pagpapapayat at hindi tungkol sa mga gamot para sa pagpapataba. Higit pa rito, ang gamot na ito ay kakaiba dahil ito ay magiging sanhi ng mga tao na mawala ng kontrol sa kanilang gana at magkaroon ng matinding pananabik para sa pagkain. Ang pagkonsumo ng gamot na ito sa matagal na panahon ay haantong sa pagkagumon at magdudulot ng malalaking problema sa katawan. Bukod doon, walang anumang malinaw na sintomas sa simula at ang mga sintomas ay unti-unting lumitaw pagkatapos ng isang buwan na paggamit. Ang iyong kalagayan ay kapareho ng mga sintomas. Hindi sana narinig ng iba ang gamot na ito dahil napakabihirang nito, kilala ito bilang Tenyo, dahan-dahang paliwanag ni Jack at bawat pangungusap ay kinikilabutan si Sharon. Wala siyang ideya na ang kanyang matalik na kaibigan ang nasa likod ng lahat ng ito. Wala siyang ideya kung bakit siya tumaba at palagi niyang sinisisi ito sa kanyang sarili sa pagiging matako. Hindi niya alam na nasa impluwensya ito ng gamot. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nangangahulugan ba ito na gagaling ako kapag tumigil ako sa pag-inom ng tsaa? Papayat ba ako sa pare-parehong ehersisyo? Tinabangan ito ni Sharon. Dati, ang pagpapapayat ay parang milagro sa kanya. Ito ay isang hindi matamo at labis na pag-asa. Nakakita siya ng pag-asa.
Dahil naiintindihan ni Jack ang sitwasyon, maaaring mayroon siyang paraan upang malutas ito. Ang mga dahon ng tsaa ay dapat na ibinabad sa tenyo liquid bago matuyo at ibigay sa iyo. Madaling maalis ang pagkagungon kung sinimulan mo palang gamitin ang mga dahong ito sa loob ng 1 o 2 buwan. Ngunit matagal mo nang ginagamit ang mga ito at hindi ka mabubuhay kung wala sila. Adik ka dito at hinahanap-hanap mo ang amoy nito. Tumawa si Jack at nagpatuloy. Maaari kitang tulungan, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hindi ko hilingin na pakasalan kita pagkatapos kitang tulungan. Bitawan mo ako at makapag-asawa ka ng isang binata na mas magaling sa akin. Mahirap humanap ng mas mabuting lalaki kaysa sa iyo. Nagpout si Sharon bago nagpatuloy. Okay, you have my words. I'll stop pestering you as long as you treat me and I manage to lose 25 kilograms of weight. At ituturing kita bilang aking pinakamahusay, matalik na kaibigan kailanman. Sige. Umupo ka at gagamutin kita ngayon. Pagkatapos mong umuwi, huwag ka nang uminom ng tsaa. Hindi ka na maaadik sa amoy at maiinis pa ako sayo. Kung tungkol sa 25 kilo na binanggit mo, ito ay masyadong maliit. Hindi ito magiging problema kahit na gusto mong mawala ng 50 kilo sa loob ng ilang araw. Tumango si Jack at nang ibukan niya ang kanyang palad. Isang maliit na kahon ang lumabas sa manipis na hangin. May koleksyon ng mga pilak na karayom sa loob. Kabanata 326. Paano posible na mawala ng 50 kilo sa loob ng 3 araw? Magiging masyadong mabilis ba iyon? Mayroon bang anumang mga epekto? Maaari bang gumana ang iyong mga pilak na karayom? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong paraan. Tuwang-tuwa si Sharon. Kung hindi nagsisinungaling si Jack sa kanya, mababa ang kanyang timbang hanggang 50 kilo. Kung iyon ang kaso, siya ay medyo payat. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 170 sentimetro ang taas at ang kanyang figure ay magiging ganap na perpekto kung ang kanyang timbang ay humigit kumulang 50 kilo. Ang mga pilak na karayom ay upang maalis ang mga lason sa iyong katawan. Kahit na ang iyong katawan ay hindi gumanti dito, ang mga gamot ay nagdadala ng mga lason. Ang mga lason ay mananatili sa iyong katawan at magiging maayos ito pagkatapos mong samuka. Hindi ka magnanasa para sa mga dahon ng tsaa pagkatapos at maaari mong alisin ang iyong pagkagungon. Itapon ang dahon ng tsaa kapag nakauwi ka na. Tungkol naman sa pagpapapayat, bibigyan kita ng 3 table tas para niyan mamaya. Ito ay isang bagay na ginawa ko sa aking sarili at ito ay nagkakahalaga ng mataas na presyo. Kumain ng isa araw-araw at sigurado akong mababawasan ka ng 15 kilo araw-araw. Umiti si Jack at naglabas ng silver needle. Dahan-dahan niya itong tinusok sa isa sa mga acupuncture points sa tuktok ng ulo ni Sharon. Nakikita mo ba ng malinaw sa dilim dito? Nag-aalala si Sharon. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay isang veterano, isang dating sundalo. Tinabi sa kanya ng isang sundalo na maaari niyang gamutin ang kanyang sakit at alisin ang lason sa kanyang katawan. May naramdamang malansa doon. Gayunpaman, lagi niyang inaabangan ang pagpapapayat. Masyadong nakakapagod ang kanyang buhay dahil siya ay huffing at puffing sa paglalakad pataas at pababa ng hagdan. Ito ang nagparamdam sa kanya na wala siyang kwenta at gusto niyang talikuran ang buhay. Binigyan siya ni Jack ng pag-asa at maaaring iyon na lang ang pag-asa niya. Kahit na medyo hindi ka panipaniwala na tinatrade daw siya ni Jack bilang isang veterano, pinili pa rin ni Sharon na maniwala kay Jack. Naramdaman ni Jack ang pag-aalala ni Sharon at sinabing, huwag kang mag-alala. Ako ay isang napakahusay na doktor sa larangan ng digmaan. Ang parehong pagpatay at pagliligtas ng mga tao ay ang aking malakas na suit. Talaga, may kilala akong miracle working na doktor sa warfield at ang galing niya. Nagligtas siya ng maraming sundalo. Idol ko ang taong ito. Hindi lang siya Diyos ng digmaan, isa rin siyang doktor na naigal iligtas ng mga buhay. Umiti nang walang pakialam si Sharon at sinabing. Narinig ito ni Jack na nasa likuran niya at nakaramdam siya ng awkward. Matatakot ba siya kung sasabihin niya sa kanya na ang kausap niya ay ang kanyang alagad, si Ethan Hayes? Maliit na bilang ng mga tao ang nakakaalam na si Jack ay isang doktor na gumagawa ng milagro.
Si Jack ay ang doktor sa simula ngunit siya ay nakatali sa paglaon habang ang mga takdang aralin ay nagsimulang tumambak. Kasunod nito, natuklasan niya na si Ethan ay may kaalaman sa medisina at napakagaling niya kaya ipinasa niya ang kanyang kaalaman sa kanya. Bagamat ang mga kakayahan ni Ethan ay hindi kasing husay ng sa kanya at palagi siyang tatawagan para humingi ng tulong, si Ethan ay kilala sa publiko bilang doktor na gumagawa ng milagro. Sa kabilang banda, walang nakakaalam na ang mga kakayahan ni Jack ay mas maunlad kaysa kay Ethan. Anong ginagawa mo? Naghahaponan si Selena hanggang sa napansin niyang matagal nang hindi pumapasok si Jack sa bahay. Tumingin siya sa labas ng bahay at nakita niya silang dalawa na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng sagingan. Masyado siyang na-curious kaya naglakad siya papunta sa kanila para tingnan. Nagulat siya sa nakita. Talagang tinusok ni Jack ang isang pilak na karayom sa ibabaw ng ulo ni Sharon. Sumunod din kay Selena mula sa likuran ng bodyguard na nanatili at responsableng pauwiin si Sharon. Halos mapatalon siya sa takot nang makita ang nangyayari. Tumilim ang mukha niya at galit na nagsalita, "Bata, anong ginagawa mo? Ikaw ay isang veterano lamang. Kung may mangyari kay Miss Sharon, ang buong pamilya mo ay kailangang mamatay kasama niya. Huwag kang makialam, ginagamot niya ako." Tumahimik si Sharon. Kabanata 327. Paggamot, natigilan si Selena at ang bodyguard sa sagot. Maaari bang magpagamot ang binatang ito? Pero dahil binalaan sila ni Sharon na huwag istorbohin, tumahimik na lang sila at tahimik lang silang naghihintay sa tabi. Makalipas ang ilang oras, may humigit kumulang 100 pilak na karayom sa ulo ni Sharon. Bahagyang pinahihit ni Jack ang mga karayom na may kumpletong pagtuon at atensyon. Isa-isa niyang tinanggal ang mga karayong pagkatapos ng ilang sandali. Napahinga ng maluwag ang bodyguard nang makitang maayos na si Sharon matapos maibaba ang mga karayom. Biglang tumalsik ng dugo si Sharon at namutla ang mukha. Ano ang nangyayari? Binata, anong meron kay Miss Sharon? Patay ka kapag may nangyaring masama. Natakot ang bodyguard nang makita ang nangyari. Napahigpit ang kamao niya habang galit na nakatingin kay Jack at akmang sasampalin siya. Ito ay may lason na dugo. Nailipat ko na lahat ng lason sa katawan niya. Nakangiting walang pakialam si Jack. Kumuha siya ng 3 mabahong table tas at ipinasa kay Sharon. Kumuha ng isa araw-araw. Tandaan na dalhin sila ng kalahating oras pagkatapos ng almusal. Okay, salamat. Gagantihan kita kung nagawa ko talaga. Umiti si Sharon at nagpatuloy, magiging best friend kita kung ganoon. Umiti si Jack at sinabing, hindi mo ako kailangang bayaran. Maaari kong ibenta ang aking gamot sa halagang 10 o 100 milyon kada tableta. Ibibigay ko ito sa iyo at isa lang ang hiling ko. Tigilan mo na ako sa panggugulo at itigil mo na ang pag-iisip na pakasalan ako, okay? Labis na napahiya si Sharon at napangiti siya. Sige, pangako. Nakaramdam ng kilabot si Selena na nasa gilid sa ginawa ni Jack. Nagyayabang ang lalaking ito. Paano kaya magkano ang halaga ng 3 black as charcoal pills? Si Sharon lang na isang simpleng tao ang maniniwala sa kanya. Ay oo, sa tingin ko, mas mabuti para sa iyo kung hindi ka aalis ng iyong bahay sa 3 araw na ito. Magkakaroon ka ng madalas na paglalakbay sa banyo. Natatakot din ako na baka hindi ka makilala ng mga magulang mo kapag nagtago ka at biglang sumulpot sa harap nila. Huwag makipagkilala sa sino man at kasama mo ang iyong mga magulang. Obserbahan ang mga resulta pagkatapos ng 3 araw. Napaisip si Jack at pinaalalahanan si Sharon. Sige. Tungkol naman sa bastos na iyon, Selena, hindi ko siya makikilala sa 3 araw na ito. Babalik ako sa kanya pagkatapos kong gaman ang pakiramdam ko. Sobra na siya. Maganda ang pakikitungo ko sa kanya pero gusto niya akong saktan. Labis na nagalit si Sharon nang maisip niya kung paano si Selena ang dahilan sa likod ng kanyang paghihirap. Siguradong maghihiganti siya dito. Hindi nagtagal ay umalis si Sharon sakay ng kotse kasama ang kanyang bodyguard. Anong gamot ang binigay mo sa kanya? Ipinagyayabang mo pa na maibebenta ito ng 10 hanggang 100 milyon. Pagkaalis ni Sharon, pinandilatan ni Selena si Jack at nagtanong. Isang kamanghamanghang at mabisang gamot.
Umiti si Jack at sinabing, "Honey, bakit mo ako sinundan palabas? Nag-alala ka ba nakikidnap ako?" Kabanata 328. Imposible. She could take you off my hands, walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera kung aalis ka sa kanya. Buti naman at makakuha ka ng matabang asawa. Na-touch si Selena pero ayaw aminin. Tumalikod siya at naglakad patungo sa bahay. Wala siyang ideya kung paano magtapat at magpo-propose kay Jack ang sino mang babae pagkatapos lamang ng ilang araw ng kanyang pag-uwi. Noong una ay inakala ni Selena na siya ang batang mayaman na nakamaskara at may magandang figure. Kung si Jack ay may relasyon sa babae, iiwan ba niya ito at ang kanilang anak na babae? Siya ang magiging pinakamalaking biro sa mundo. Wala siyang ideya na iyon ang matabang babae, si Sharon George. Kahit mataba siya, maganda ang foundation niya. Magiging mahalagang balita kapag naging magandang babae si Sharon pagkalipas ng 3 araw. Napangiti si Jack nang walang pakialam at mabilis na may naalala. Inampis niya ang kanyang ulo at napabulalas, "Shitty, nakalimutan kong ipaalala sa kanya na huwag sabihin kahit kanino kung paano ko siya tinulungan na pamhayat. Magiging problema ba ako kung sasabihin niya ito sa mga tao? Yung 3 pil na yun para pamhayat siya." Nakaramdam ng awkward si Selena. Ang kalagayan ni Sharon ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon. Marami na siyang binisita na doktor ngunit hindi sila makabuo ng diagnosis at lunas. Tinawag iyon ng maraming tao na isang kakaibang sakit. Nadama ng lahat na walang paraan upang pagalingin siya. 3 pildores lang ang ibinigay ni Jack sa kanya at iyon na ba ang lunas? Iniisip niya kung nagsisinungaling si Jack kay Sharon. Naisip tuloy ni Selena, walang side effect ang mga pills na binigay ni Jack kay Sharon kahit hindi ito nakakatulong sa pagpapapayat niya. Kung tutusin, hindi naman tanga si Jack kaya hindi niya ito bibigyan ng lason o mapaminsalang droga. Talagang umalis siya. Buti na lang umalis siya. Ayos lang ang lahat basta hindi siya magagalit. Gaman ang pakiramdam ni Fiona nang makitang bumalik sina Jack at Selena. Although chubby si Sharon, medyo maganda siya. "Jack, maaari mo talagang isaalang-alang siya." Gayunpaman, gagana lamang ito kung siya ang pangalawang asawa at tatawagin si Selena bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. "Inay, mahal na mahal mo ang pera." Walang imik si Selena at pinandilatan niya ang kanyang ina. Sino ba ang hindi mahilig sa pera? Mababa ang tingin sa atin kung wala tayong pera, hindi natin kakayanin ang karne kung wala tayong pera, kailangan mo pang mamulot ng basura tulad ng dati kung wala tayong pera. Wala ng pera si Kylie para mag-aral sa isang normal na kindergarten, lalo pa sa kindergarten na pinag-aaralan niya ngayon. Sa tingin mo ba hindi mahalaga ang pera? Masyado akong nagdusa sa kakulangan ng pera nitong nakaraang 5 taon. Nasiyahan kami sa masarap na pagkain noong kami ay nasa pamilyang Taylor. Dahil kay Jack, kinailangan naming nagsimulang magreklamo si Fiona at hindi tumigil kahit na binalaan siya ng kanyang anak. Nipatikip na lamang ng bibig si Selena. Hindi niya alam kung gaano katagal magrereklamo si Fiona kung hindi siya nito pipigilan. Kawakas, tumingin si Selena kay Jack at sinabing, "Jack, kumain ka na. Tapos na tayo kumain." Hindi nagtagal, masayang nakarating si Sharon sa bahay na mag-isa. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng pamilya George ay naghihintay para sa kanya sa pintuan. "Dad, Mom," naramdaman ni Sharon na may kakaiba sa kapaligiran kaya nahihiya siyang bumati. Kabanata 329. "Sumunod ka sa amin sa bahay," sabi ni Mr. George na madilim ang mukha. Hindi nagtagal, dumating si Sharon at ang iba sa isang napakalaking sala. "Nabalitaan ko na nagtapat ka sa isang tao ngayon. Ang taong iyon ay isang lalaking nagpakasal sa pamilya ng asawa at isang veterano, tama ba? Hindi lang sa mahirap na pamilya, may asawa at anak, di ba?" Galit na galit si Mr. George. Pinabayaan siya ng kanyang anak na babae at ito ay isang mantsa sa prestihiyo ng pamilya George. Pagamat ito ay nakakahiya, ang lahat ay mapapatawad kung siya ay magtagumpay. At least may asawa na ang anak niya.
Gayunpaman, hindi kilala ni Jack si Sharon kaya malaki ang posibilidad na mabaigo si Sharon sa kanyang pag-amin. Mawawala ng mukha ang pamilya nila kapag nabigo siya. Dad, wala akong ideya na ganoon ka pa rin ang pakialam sa akin. Alam mo ang lahat ng detalye. Napayuko si Sharon, lihim na napangiti at sinabing, "Ikaw, galit na galit si Mr. George nang makita niyang ngumiti ang kanyang anak. Pinandilatan siya nito. Alam mo bang inilagay mo sa kahihiyan kami dahil umamin ka at humiling sa isang kapamilyang iyon na pakasalan ka? Hindi lang ikaw ang nakakahiya, pati kaming pamilya ay apektado. Oo, Sharon. Ang iyong mga tagahanga ay nagmula sa mabubuting pamilya at ikaw ay not mas gusto ang isang sundalo. Tsay, wala akong ideya kung ano ang nasa isip mo." Galit na galit ang nanay ni Sharon kaya hindi siya nakaimik. Halos himatayan siya nang malaman niya ang tungkol dito. Ang kanyang anak na babae ay walang kahihiyan. Ang pangunahing alalahanin ay, ang kanyang anak na babae ay tumaba sa paglipas ng mga araw. Kung hindi ito titigil, natakot siya na ang bigat ng kanyang anak na babae ay umabot sa 150 kilo. Tatay, nanay, napakabuting tao. Higit pa rito, talagang hindi mahalaga ang pagtanggi. Kung itago ko lang ang nararamdaman ko, mas masasaktan ako. Paliwanag ni Sharon, gayunpaman, mabait siyang tao. Kahit hindi niya ako gusto, hindi niya ako tinanggihan sa publiko. Pinalis niya ang mga bodyguard at mga kaibigan ko bago niya iminungkahi na mag-usap kami ng pribado. Sa ganoong paraan. Hindi lang ako napahiya sa publiko, pinarangalan niya ako sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa akin ng pribado. Umiti si Sharon at nagpatuloy, "Lahat kayo ay hindi dapat mag-alala sa akin. Hindi ko man makakasama ang ganitong kagandang lalaki, laking pasasalamat ko na nakilala ko ang isang mabait na tulad niya. At baka makatagpo ako ng taong angkop sa akin sa hinaharap. Hindi ka ba tinanggihan sa publiko? Iniling sa iba na umalis muna." Nakahinga naman ng maluwag at natarante si Mr. George. Parang napakabuting tao ni Jack. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng ibang tao at nagmamalasakit sa kanilang damdamin. "Opo, tatay, nanay. 3 araw akong hindi lalabas ng bahay. Hindi rin kayo dapat lumabas. Manatili at tingnan kung paano ako pamayat sa loob ng 3 araw. Mababawas ako ng 50 kilo sa loob ng 3 araw." Ito ang sinabi sa akin ni Jack. Tinong makakaalam na isa rin siyang doktor. Umiti si Sharon at muling bumantong hininga. "Tsay, gusto ko na talaga siyang pakasalan. Napakabuti sana kung gusto niya rin ako. 50 in 3 days. Siguradong sinungaling siya." Nagkatinginan si Mr. George at ang kanyang asawa at walang imak. Kabanata 330. Sinungaling. Imposible, may tiwala ako sa kanya. Umiti si Sharon at nagpatuloy, "Aakyat ako, maliligo, at matutulog. Bukas ng umaga, pagkatapos kong mag-almusal, maaari mong obserbahan kung paano ako magpapayat." Naglakad siya patungo sa villa na tinutuluyan niya pagkatapos niyang magsalita. "Inihanda namin ang iyong paborito, hita ng manok, cake at iba pang masarap na pagkain. Ayaw mong mag-dinner?" Tumingin si Mr. George sa kanyang anak mula sa likuran at hindi makapaniwalang nagtanong. A few days back, sasabihin sana ni Sharon na nagugutom na siya at nagsimulang kumain at uminom ng kontento. Talagang gusto na niyang maligo at matulog. Tumingon si Sharon at kumunat ang noo. Kakaiba iyan. Hindi ako nakakaramdam ng gutom ngayon. Parang wala akong gana. Mag-isa siyang naglakad palabas pagkatapos niyang magsalita. Naunawaan niyang mabuti na ito ang epekto ng pagpilit ni Jack na lumabas ang mga lason sa kanyang katawan. Hindi siya gutom. Ang bawat miyembro ng pamilya George ay malawak na nagmulat ng kanilang mga mata na para bang nakakita sila ng mga multo. Hindi ito pinansin ng mga miyembro ng pamilya George. Natulog na sila pagkatapos kumain. Kinaumagahan, nagising si Sharon at may pagkain. Hindi siya kumain ng marami na may lamang 1 baso ng soya milk at 2 Chinese crawlers. Nagpahinga sandali si Sharon pagkatapos kumain bago ininom ang tableta at handa na itong isubo. "Teka, ano itong gamot? Sino ang nagbigay nito sa iyo? Galing ba sa sundalo?"
Nagulat si Mr. George nang makita niya ito at mabilis na nagtanong tungkol sa mga detalye. Oo, binigay niya sa akin. Tinabi niya na ang gamot na ito ay gumagana ng maayos. Nakangiting sabi ni Sharon. Hindi mo matatanggap yan. Hindi inaasahan ni Sharon na maglalakad pasulong si Mr. George, sasampalin ang kamay nito, at naging dahilan ng pagbagsak ng tableta sa lupa. Tinapakan pa niya ito. Bakit kakain ito? Paano ka makakain ng gamot na ibinigay ng isang sundalo? Ikaw lang ang tagapagmana ng pamilya George. Kung mamatay ka, wala tayong maiiwan. Dad, bakit mo natapakan? Halos mapasigaw si Sharon sa galit nang makita ang tableta na dinurog na naging pulbos. Maraming hirap ang pinagdaanan ko para makuha ang tabletang ito. Bakit? Bakit mo natapakan? Anak, hindi mo maaaring inumin ang gamot na ito. Lumapit si Madam George at sinabing siya ay isang sundalo lamang, hindi isang doktor. Paano ka makakain ng isang bagay mula sa kanya? Sino siya sa tingin niya? Ano ang dapat naming gawin kung may mangyari sa iyo? Inay, doktor daw siya at nakikilala niya ang dahilan ng aking sakit. Isang pagkakataon lang ang mayroon ako. Nabigo ang lahat ng iba pang mga doktor na pagalingin ako. Napatapak ni Sharon ang paa sa galit. Kung kailangan kong ipagpatuloy ang buhay kong ganito, mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaya, kailangan kong subukan ito. Tsaka alam mo naman na sundalo siya na lumalaban para kay Daxia. Paano ako papakainin ng isang tulad niya ng lason? Pero, hindi ito mukhang gamot. Ang mga gamot mula sa regular na ospital ay may mga tableta at ang ibinigay niya sa iyo ay hindi lamang mukhang itim na parang dumi ng mga daga, mayroon itong bahagyang baho. Inala ko, dumi ng daga ang ginawa niyang bola. Walang magawang sabi ni Mr. George. Hindi sila pinansin ni Sharon. Lumapit siya at uminom ng tubig. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang tableta, inilagay ito sa kanyang bibig at nilunok ito bago napagtanto ng iba ang kanyang ginawa. Meron pa, huwag mong lunukan. Miss Sharon, delikado. Hayaan mo munang subukan ng iba. Gayunpaman, huli na. Nilunok na ni Sharon ang tableta. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.